Nakatikim ka na ba ng shampoo ginger? Isang halamang ligaw sa gubat sa hanay ng mga luya. Mayroon itong madadahong puno at minsan nga ay tumataas ng hanggang 4 na talampakan. Ang shampoo ginger gaya ng luya ay makakain rin at hindi mo aakalaing higit pa nga itong masustansya kaysa sa luya. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang klase ng luyang ito na kung tawagin nga ay shampoo ginger. Ano-ano nga ba ang mga gamit at benepisyong hatid nito? At kung papaano nga ba ito gagamitin? Ang halamang shampoo ginger ay kilalang nagmula dito sa Asya. Subalit makikita na rin sa iba pang mga tropikal na bansa. Ito ay kilala rin sa ibang katawagan gaya ng bitter ginger, avapui, lempuyang at pinecone ginger. Batid mo ba na ang halamang ito pala na hindi nga kilala ng karamihan ay napakahusay pala bilang pagkain, bilang pampaganda at bilang gamot at marami pang iba. Halika at lahat ng iyan ay iisa-isahin natin. Dahon. Ang mga matingkad na berdeng dahon ng avapui o shampoo ginger ay karaniwang may habang 15 hanggang 40 sentimetro. At kadalasan nga itong ginagawang outdoor plants sapagkat nakakaaliw ang malalapad at mahaba nitong mga dahon. Bulaklak at bunga. Ang bunga ng shampoo ginger ay kakaiba sapagkat ito ay hiwalay na tumutubo buhat sa lupa. Ito ay animoy cone na binubunga ng maraming bracts at sa mga bracts na ito, ang bulaklak ay umuusbong. Ang bunga ng shampoo ginger ay berde sa umpisa at nagiging kulay pula o reddish na pagkalipas lamang ng 2 linggo. Maaaring kainin ang bulaklak at bunga ng halamang ito, kahit pa nga ito ay hilaw. Subalit mas popular itong ginagamit bilang dagdag ganda sa mga flower arrangement sapagkat mayroon itong mahabang tangkay. Ang bunga ng shampoo ginger ay makatas na kung inyo itong pipisilin ay maglalabas ito ng malagkit na tubig na animoy conditioner. At ito nga ang ginagamit nila at inilalagay sa buhok bilang shampoo o bilang conditioner. Ang katas nito ay maaari mo ring gawing moisturizer sapagkat ito ay mayaman sa mga sustansya. Ugat ng shampoo ginger. Ang ugat naman ng shampoo ginger ay maraming dalang health benefits. Mayroon itong sustansya na madaling maabsorb ng ating katawan at pinaniniwalaan ngang mainam na pinagmumulan ng mga gamot laban sa mataas na lagnat o seizure man. Kung ikaw ay kakain o iinom ng katas ng shampoo ginger, ay maaari ka ring makaiwas sa pagkakaroon ng mga cancer. Ang halamang ito rin gaya ng kurkuma ay nakakatulong sa iyo upang maibalik ang gana sa pagkain. Ang mga bata man o matanda ay hindi nakakaligtas sa diarrhea. Subalit ang shampoo ginger ay isang epektibong gamot o home remedy upang malunasan ang mga problema sa inyong tiyan gaya nga ng diarrhea o dysenteria. Ang shampoo ginger ay isang tradisyonal na lunas nga sa mayroong mataas na lagnat. Gaya ng white radish, ito ay nakakatulong upang bumaba ang temperatura at posibilidad na seizure. Sapagkat ang halamang ito na shampoo ginger ay nagtataglay din pala ng paracetamol. Kung ikaw naman ay mayroong allergy dahil sa mga piling pagkain na iyong nakakain, maaari kang magpakulo ng piraso ng ugat ng shampoo ginger at inumin ang tubig nito na alternatibo sa iyong tsaa araw-araw hanggang sa mawala na ang inyong allergy. Kung ikaw naman ay laging inuubo, mainam din ang ugat ng shampoo ginger para dito. Kumuha ka lamang ng ugat nito, samahan ng roast onion at cinnamon, at saka durugin at inumin ang 1 kutsaritang katas nito. Nakakapayat rin ang pag-inom ng shampoo ginger bilang tsaa araw-araw.
dahil mainam itong tumutulong sa maayos na daloy ng metabolismo. Kung masakit naman ang inyong ngipin at may butas ito, ay maaari ka nga maglaga ng ugat ng shampoo ginger. Durugin at ilapat ito sa butas ng ngipin hanggang sa ang sakit ay mawala. Napakaraming ang gamit ng shampoo ginger, lalo na nga bilang tradisyonal na medisina sa ilang bansa sa Asya. Maaari itong lunas sa diabetes, dyspepsia, asthma, constipation, fish poisoning at maging mga simpleng sugat. Hindi ba't napakabisa at nakamamangha ang luyang ito? Ang shampoo ginger. Sa inyong probinsya, ano naman ang gamit nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Nagtataglay ng mga dahong pahaba, kulay berde sa ibabaw at kulay lila naman ang ilalim. Hindi natin madalas pinapansin at inaakalang nakalalason pa nga. Subalit alam mo ba na isa pala itong mabisang halamang gamot, partikular na sa mayroong mga hika, asthma at iba pa. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung gaano nga ba kabisa at ano-ano nga ba ang mga karamdaman na kaya nitong malabanan. At syempre, ang mga tinataglay nitong side effects. Kaya kung nakakita ka na nga ng halamang ito sa inyong paligid, marapat na iyo itong panoorin. Ito ang halamang Tradescantia spatacea. Halamang kilala rin sa mga katawagang boat lily, moses in the cradle, violet boat, oyster plant, o kaya naman ay halamang bangka-bangkaan. Ito ay sapagkat animoy hugis bangka nga ang mga bulaklak at dahon nito. Ang halamang bangka-bangkaan na isa palang halamang gamot na kabilang sa pamilya ng mga Commelinaceae na native sa mga bansang kagaya ng Belize, Guatemala, Southern Mexico, sa mga oceanic island at maging sa Hawaii. Subalit sure ako na meron ka na ring nakita nito dito sa atin sa Pilipinas. Maliban sa isang magandang halamang ornamental ang halamang ito na mainam itanim sa outdoor, ay isa rin pala itong mainam na air purifying plant o naglilinis ng hangin sa ating tahanan. Napakakatinga ng dagta ng halamang ito na marapat ay lagi nating iwasan. Toxic nga rin ito para sa mga hayop at sa ating mga balat. Kaya nga hindi batid ng marami na ang halamang ito ay may gamit din pala at maraming kalunasan. Batid mo ba na sa bansang Vietnam, ang bangka-bangkaan ay matagal na nga nilang ginagamit bilang gamot o panlunas sa mayroong mga ubo, matinding ubo at mga karamdamang mayroong kasamang pagdurugo. Sa ilang bahagi naman dito sa Pilipinas, partikular na sa mga liblib na lugar, ito rin ay matagal na nilang ginagamit na panlunas sa mayroong mga sakit sa balat, sugat at kagat ng ilang insekto tulad ng bubuyog. Napakahusay rin ito sa mga dumaranas ng hika, asthma, lagnat, sore throat o pagdurugo ng ilong. Sinasabing mainam rin ito sa mga taong dumurumi na mayroong kasamang dugo. Maglaga ka lamang ng 5 piraso ng matandang dahon nito sa 3 baso ng tubig, pakuluin ng 10 minuto. Ang halamang bangka-bangkaan din pala ay sumisimbolo sa renewal o pagsilang. Isang simpleng halaman na mabilis paramihin at tumutubo din lamang kahit saan, at ngayon ay marami rin palang pakinabang. Ikaw, mayroon ka na rin bang karanasan sa paggamit ng halamang ito o ng halamang bangka-bangkaan? Subalit isang paalala lamang na marapat ay konsulta muna natin sa doktor ang inyong kondisyon upang masiguro ang inyong kalagayan bago uminom ng mga halamang herbal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba.
i-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linya ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan,